Maligayang araw po mga ka-recap. Sa wakas ay dumating na din ang latest chapter sa kwento ni Pedro. Simulan na po natin kaagad. Nagkaharap na nga si Pedro at Nathaniel at matinding bakbakan ang nangyari. Kahit uminom pa si Nathaniel ng bawal na gamot para lumakas ay tila wala pa rin itong laban kay Pedro. Parang nakikita na niya ang kanyang katapusan. At sa harap niya ay ang batang si Kim Sun-go. Pero pakiramdam niya, ang batang nasa harap niya ay ang matagal na niyang hinahangad lampasan. Si Pedro, sa taong 2003, ito ang taon na gamulat sa mundo ng medisina. Ang batang si Nathaniel ay nanumpa at pumasok sa medical school bilang pinakabatang estudyante sa edad na 13 taon. Kahit ang mga tao ay hindi pa rin makapaniwala kung posible ba talaga ito. Pero may isa pa ring tao ang hindi masaya, at ito ay si Nathaniel mismo. Noong taong 1974 sa isang pediatric ward, ang batang Nathaniel ay naka-confine. Araw ng Pasko noon pero si Nathaniel ay hindi masaya. Tinatawag siya para tanggapin ang regalo kay Santa Claus pero hindi ito kumikibo. Marami ang nag-aalala kay Nathaniel at sinasabihan siya ng mga ito na mahal siya ng Diyos kaya siya ipinanganak. Sa isip ni Nathaniel ay bakit pa siya ipinanganak kung magiging mahina lang din naman siya. Pero napagtanto niya na baka siya ipinanganak na mahina dahil may dahilan ito. Kailangan niyang malaman ang dahilang ito. Isang araw habang nanunood ng telebisyon ay nakita niya sa isang palabas ang red marsh crawfish na tinatanggal ang lumang mga shells nito para palitan ng mas bago. Ginagawa ng crawfish ito para mas maging matibay ang kanyang mga shell. Nakaisip si Nathaniel ng ideya na baka ito rin ang gusto ng Diyos sa kanya, ang gawing malakas ang kanyang katawan. Baka gusto ng Diyos na gawin niya ang hindi kaya gawin ng mga tao. Ang mga tao ay hindi kayang lumakas katulad ng mga hayop. Kaya siya mismo ang makakagawa nito. Sa taong 2012, sa isang ospital ay may isinugod na lalaki. Ito ay binaril at malala ang tama nito, maaaring mag-cardiac arrest ang pasyente. Kailangan maoperahan ng pasyente sa lalong madaling panahon. Pero walang may lakas ng loob na mag-opera sa pasyente dahil ito ay isang serial killer. Kung meron man daw matapang na gagawa nito ay kamangha-mangha. Merong isang doktor ang naglakas loob. Si Dr. Nathaniel, isa siyang tunay na doktor. Sa isip ni Nathaniel ay nagtataka ito bakit sila nagkakagulo dahil lang sa operasyon. Trabaho lang ito at hindi kailangan ihalo ang moral na paniniwala nila. Pero sa dami ng operasyon na nagawa niya, ito ang unang pagkakataon na bumilis ang tibok ng puso niya. Sa isip niya ay ang pasyenteng ito ang may pinakamalakas na katawan sa lahat ng nakita niya. Paano kaya niya ito nakuha at ano daw ang kaibahan niya sa lalaking ito? Parang nababaliw siya dahil gusto niyang makita kung ano ang nasa loob. Pero tila iba-iba ang tumatakbo sa isip ni Nathaniel. Pinipigilan niya ang sarili dahil isa siyang doktor pero hindi mawala ang sabik nito. Tila habang ginagawa ang operasyon ay nawala sa sarili si Nathaniel. Ang huling naalala niya ay tinatahinan niya ang isang organ ng lalaki pero tila nawala siya sa kanyang sarili at nang bumalik siya sa kanyang katinoan ay nakita niya na binubuksan na niya ang utak ng lalaki. Tumakbo si Nathaniel at hindi makapaniwala sa nagawa niya. At dahil sa nagawa at wala na naman daw mawawala sa kanya, ay nagtago ito sa maliit na syudad sa South America, pero isa sa mga rason kung bakit siya pumunta doon ay dahil maraming katawan ang magagamit niya sa kanyang eksperimento. Napatunayan niya doon ang kanyang mga eksperimento. Ang paglaban niya sa malalakas na tao ay patunay din ng kanyang paglakas. Napalakas ni Nathaniel ang parte ng katawan niya na mahina para sa kanya. Kahit wala ang tulong ng DNA ng kanyang ama at sinapupunan ng isang ina ay nagawa niyang maipanganak muli bilang bagong tao. Ito daw ang dapat mangyari. Pero sa pagkakataong yun ay wala siyang magawa sa isang batang si Kim Sun-go. Nawasak na ang laboratorio sa basement ng hospital. Sa isang capsule bumagsak si Nathaniel. Hindi na niya mag-alaw ang katawan. Wasak na ang kanyang spine. Lahat ng muscles niya ay napunit na. Nilapitan siya ni Pedro at sinabihan na wag nang gumalaw. Mapapabilis lang nito ang kanyang kamatayan. Nagsalita si Nathaniel, sinabi nito na ginugol niya ang 30 taon para lumakas lang. Tiniis niya ang araw-araw na sakit. Tinanong niya si Kim Sun-go kung ano ang ginawa nito dahil hindi niya maintindihan. Sinabi ni Pedro na kahit sabihin niya ito ay baka hindi din niya maintindihan at ito ay hindi niya rin makokopya. Naiintindihan niya ang lakas at tiyaga ni Nathaniel pero gayunpaman,
Siya naman daw ay naggugol ng kanyang lakas sa loob ng 65 taon. Nagulat si Nathaniel sa narinig. Tila alam na niya kung sino ang nasa harapan niya. Marami daw siyang hindi maintindihan bilang isang doktor, pero masaya siya dahil nakita na niya ito bago siya mamatay. Si Pedro, at doon natapos ang madugong laban sa loob ng Honor Hospital. Nasawi ang 100 Brazilian killer at si Nathaniel. At ang lahat na impormasyon ng mga killer ng Glory Group ay na-delete na kung saan ito ang unang plano ni Pedro at ni G1. Pagkatapos ng pagliligpit ay kailangan na nilang bumalik sa paaralan at sinundo naman sila ng kanilang instructor. Tinanong ng magkapatid na panahon na yata para maging C-rank sila. Natawa na lang ang instructor dahil tila parang ang dali lang maging C-rank para sa kanila. Sinabi ng instructor sa kanila na tanghali na ang mga bandage sa katawan pero ayaw pa rin nila dahil nag-aaral pa silang umarte. Gawin daw nila ito hanggang mamatay sila, dagdag ng instructor sa kanila. Nagyabang pa ang dalawang magkapatid na maganda daw ang laban nila sa mga Brazilian na killer pero sinakiyan lang ito ng instructor nila. Sinabihan din ng isang kambal si Yuna na magsalita pero tila balisa si Yuna. Sa isip ng magkapatid ay siguro kinikilala na sila ni Yuna na malakas. Nakatingin lang si Yuna sa labas ng bintana at napansin ito ni Pedro. Sa isip ni Yuna ay dapat masaya siya dahil natapos na ang lahat, pero bakit ganito ang nararamdaman niya at tila hindi pa rin mapawi ang pangamba niya? Naalala niya ang sinabi ni Nathaniel na magagamot ang kanyang kapatid gamit ang blood serum injection na ginawa nila. Isang injection lang ay gagaling agad ang kapatid niya. Nagulat si Yuna nang nagsalita si Kim Sun-go. Tinanong niya ito kung dahil ba ito sa kapatid niya. Nagdahilan lang si Yuna na matagal na daw siya hindi nakakakain sa kanilang school cafeteria kaya ito lang ang naiisip niya. Hindi na nagtanong si Pedro, pero nagsalita si Yuna at sinabi na dahil sinira na ni Nathaniel lahat na blood serum. Wala na rin itong magagawa, totoo daw ito, sagot ni Kim Sun-go, pero dahil siya si Kim Yuna, alam ni Pedro na makakahanap siya ng ibang paraan. Nagpasalamat na lang si Yuna sa sinabi ni Sun-go. Dumating na nga sila sa paaralan at unang bumaba ang magkapatid. Sinabi ng isa na na-miss niya ang amoy ng Korea. Singat siya ng kapatid niya na hindi naman sila umalis ng Korea. Sinabihan sila ng instructor nila na magpahinga na at siguraduhing maaga pa sila bukas at hindi mahuli sa kanilang klase. Nagpaalam na silang lahat sa kanilang instructor. Nang papaalis na si Yuna ay sinabihan siya ni Kim Sun-go na mukhang may nakalimutan siya, pero sinabi ni Yuna na hindi sa kanya ito at baka daw sa instructor nila ito. Sinabi ni Sun-go na hindi sila sigurado, buksan niya daw ito at baka magustuhan ng kapatid niya ito na si Eugen. Mukhang natuwa si Yuna pero tinanong niya kung paano nalaman ni Sun-go ang pangalan ng kapatid niya. Nang binuksan ni Yuna ang laman ng case ay nagulat siya. Ang case pala ay naglalaman ng blood serum. Naiyak na lang si Yuna at tinawag ang pangalan ni Sun-go. Sinabi ni Sun-go na hindi totoong sinira ni Nathaniel ang lahat na blood serum. Umalis na si Sun-go at hinayaang mapag-isa si Yuna. Napasandal na lang si Yuna sa sasakyan at umiyak. Tila siya ay nabunutin ng tinik sa kanyang dibdib. Sa ospital naman ay bumisita ang mga boss ng Glory Group. Sinabi ng sekretarya sa boss na ito na ang lahat na pasyente ay nalipat na sa ibang ospital. Wala daw tagalabas na nakakaalam sa nangyari sa loob ng hospital. Sinabi ng boss na hindi siya makapaniwala na ang nakikita niya ay resulta ng laban ng 2 tao lamang. Sinabi ng sekretarya na sinisugurado nila na hindi malalaman ng media ang nangyari pero bago pa siya makatapos ay tinanong na siya agad ng boss kung si Pedro ba talaga ang may gawa nito. Tama daw sagot ng sekretarya at nakita din ito sa isang CCTV. Nagtataka ang boss dahil walang may nakakita sa kanya kahit isa. Hindi rin itong nakitang pumasok o lumabas. Tama daw at tila ito ay isang ghost. Biglang may nagsalita at nagalit dahil sinabi ng sekretarya ang salitang ghost. Nang tumalikod ang sekretarya ay nagulat ito sa nakita. Sumigaw ito na tila nakakita ng multo. Nanginginig ito sa takot. Tinadtad siya ng taga ng espada. Nagalit ang taong may hawak na espada dahil sinabi ng sekretarya na ghost o multo si Pedro. Nagagalit din ito dahil namatay si Nathaniel bago pa man makatanggap ng training ng mga disciple. Nakakahiya daw ito, at si Pedro, mukhang kailangan ni Pedro maturuan ng leksyon. Ang taong ito ay kilala bilang Sword Ghost. Magkakaharap kaya kaagad sila ni Pedro? Ang tanong lang ay kung kakayanin ba nila si Pedro? Alamin po natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood.
Huwag po nating kalimutan na i-like ang videos at mag-subscribe po sa ating channel. See you soon. Bye!